Ang ating pong dambana ay nagsasagawa ng feeding program sa iba't ibang barangay na sakop ng ating parokya. Sa mga nagnanais makibahagi sa proyektong ito, maaari
ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, O Panginoon, lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw na naglagay ng mga pundasyon ng daigdig at nagpatahimik ng unos sa isang salita. Lumalapit kami sa iyo sa oras na ito ng pangamba. Dumaraing ang lupa sa ilalim namin at ang aming mga puso'y nabibigatan sa takot. Itinataas namin sa iyo ang Pilipinas, ang aming minamahal na bayan na nakapahinga sa ring of fire, marupok at di handa. Iligtas mo kami, O Diyos, mula sa pagkawasak ng malakas na lindol. Ilayo mo ang iyong bayan sa kapahamakan, sa pagguho ng mga gusali at sa pagkawala ng mga buhay. Gawin mong kalasag namin ang iyong awa at kanlungan namin ang iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo ang karunungan sa aming mga pinuno, tapang sa aming mga pamayanan at lakas sa mga naglilingkod upang maghanda at magprotekta. Huwag mo kaming hayaang lamunin ng takot, kundi pukawin mo kami ng pananampalataya upang kumilos na may malasakit at karunungan. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming mapaghimalang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ibalot mo sa iyong manta ang bansang ito at ipanalangin mo kami. Naway bantayan ng mga banal at mga anghel ang bawat bata, bawat nakatatanda at bawat kaluluwang nasa panganib. Panginoong Hesus, aming bato at manunubos, ikaw ang aming matatag na pundasyon. Kapag yumanig ang lupa, naway hindi yumanig ang aming pananampalataya. Kapag dumilim ang kalangitan, naway lalo pang magningning ang iyong liwanag. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, O Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ipinagdarasal din namin ang iyong mapagmahal na pagkalinga sa Diocese na Antipolo, na sumasaklaw sa buong lalawigan ng Rizal, sa lungsod ng Marikina, at sa isla ng Talim. Naway patnubayan at pangalagaan mo kami ng iyong biyaya sa bawat sandali. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
pagdalo sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-6 ng Simang Gabi. Ang ating pong punong tagapagdiwang ng banal na misa sa gabing ito ay si Reverendo Padre Jomar A. Taroy, ang ating parochial vicar. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. at sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa ay kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita. Maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda
ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, siyang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating,
dakilang Hari natin. Ipinahahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa mga sinaunang propesiya ng laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon, panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kaniyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay,
kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Pakilingon po ang inyong katabi at pakingitian po sila at pakibati po. Good evening. Magandang gabi po. Attendance check po muna tayo. Sino pong naka-anim na? Taas ang kamay. Ayan, marami. Sino pong naka-5? Meron. 4. 3. 2. O, ngayon pala nagsimba. Wala naman. Marami-rami, no? Pinakamarami ho nagsisimba ng 7:30 sa mga nakalipas sa mga simbang gabi. Mga minamahal kong kapatid, nasa ika-4 na linggo na po tayo ng Adbyento at ika-6 na simbang gabi. Nasindihan na po natin ang ika-4 na kandila sa koronang kandila ng Adbyento. Ibig sabihin ho, malapit na talaga ang Pasko. Baka ho nagtataka kayo, sapagkat yung ebanghelong binasa natin ay napakinggan na ninyo rin nung mga nakakaraang araw, nabasa na rin ito. At wag ho kayo magtataka, bukas ng gabi, heto pa rin ang mga pagbasa na babasahin at mapapakinggan ninyo. Buti na lamang ho, hindi ako magmimisa sa inyo. Kasi mag-iiba na naman ako ng homily. Magpe-prepare na naman ako. Narinig po natin kung papaanong inihanda ng Diyos si San Jose sa kanyang mahalagang gampanin sa pagsilang at pagkakatawang tao ng tagapagligtas, si Jesus. Una ho, nilinaw ng Diyos kay San Jose sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng isang anghel, na ang sanggol sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ay anak ng Diyos. Na yung sanggol na ipinaglilihi ni Maria ay nagmula sa Diyos, hindi sa sino mang lalaki, at lalong-lalong hindi sa Kanya. Ang sanggol na ito, nagmula sa Diyos. At ikalawa, iniutos sa Kanya na tuluyan niyang pakasalan itong si Maria, bagamat nagdadalang tao na si Maria. At ang sabi sa Kanya, siya'y magbibigay ng pangalan sa sanggol na isisilang ni Maria. Siya ang magbibigay ng pangalan. Ibig kong sabihin, bagamat yung sanggol ay hindi sa Kanya, si Jose ho ang tatayong ama ni Jesus. Yan ang kaniyang papel sa kwentong binubuo ng Diyos. At sa kwentong binubuo ng Diyos, hindi si Jose ang bida. Kumbaga sa pelikula, supporting role lamang siya. Doon lamang siya sa background. Wala nga siyang speaking lines. Hindi siya ang sisikat sa kwentong ito. Bagamat may mahalaga siyang papel, pero ang kwentong ito ay hindi nakasentro sa kanya. At ito po'y buong pusong tinanggap ni Jose. Kung iyan ang gusto ng Diyos, susundin ni Jose. Kung iyan ang nais ng Diyos na kanyang gampanan, buong pusong tatalima si Jose. Kaya nga ho si Jose, ang sabi sa ating ebanghelyo, isa siyang taong matuwid, isang marangal na tao. Matuwid at marangal, sapagkat sinunod niya, hindi ang kaniyang sariling kagustuhan. Ang sinunod ni Jose ay ang kagustuhan
at plano ng Diyos para sa kaniya. Kung ang gusto ng Diyos, hindi sa kaniya ang spotlight ng kwentong ito, okay lang. Dahil yun ang plano ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, napakalaki hong tukso para sa ating lahat na gustuhin maging bida sa kwento ng ating buhay at maging sa kwento ng buhay ng iba. Napakalaki hong tukso na gustuhin natin na tayo ang maging sentro ng lahat, na umikot sa atin ang buhay ng iba. Umikot lang sa atin nakatuon ang atensyon. Tayo ang nasa spotlight. At kaya ho nagkakagulo-gulo ang mundo sapagkat napakaraming nagbibida-bidahan. Kaya nagugulo ang mundo dahil lahat tayo gusto natin nasa sentro. Gusto natin tayo ang bida. Pero hindi naman ho pwedeng lahat bida. Kasi kung lahat ay bida, edi wala nang bida. Bida na ang lahat eh. Nagkakaroon ng bida sa isang kwento sapagkat may mga hindi bida. May mga supporting characters. At mahalaga ho yung mga supporting characters. Sapagkat dahil sa mga supporting roles, lumulutang, nagniningning, umaangat at nakikilala yung papel ng bida. Hindi ho pwedeng lahat nasa spotlight. Kasi kung lahat nasa spotlight, lahat na lang bida. Hindi pa pwedeng lahat nasa sentro. At ito po yung papel ni San Jose. Isang matuwid at marangal na tao. Masaya na siya'y nasa background lang. Masaya siyang supporting role lamang siya sa kwentong ito. Masaya siya na kahit na walang masyadong spotlight sa kaniya. Sapagkat malinaw kay Jose at alam niya na sa kwentong ito ng Diyos, hindi naman talaga siya ang bida. Hindi siya ang sentro at hindi sa kanyang spotlight, kundi kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid, maraming beses din tayong tinatawagan na maging katulad ni Jose. May mga pagkakataon ho sa buhay natin na kinakailangan nating umatras muna upang nang sa gayon, ang iba naman ang umamante. May mga pagkakataon po na kinakailangan nating tumahimik muna upang nang sa gayon, ang iba naman ang mapakinggan at marinig. May mga pagkakataon pong inaanayahan tayong suportahan ng iba sa kanilang mga panukala at gawain na tama at mabuti. Kinakailangan muna tayong mapunta sa likuran, doon sa anino lamang, doon sa tahimik na sumusuporta lamang, upang nang sa gayon, ang iba naman ang umangat, ang iba naman ang makilala, para sa kapakanan ng iba. At sa mga pagkakataong ito, mga minamahal kong kapatid, ito ho yung mga pagkakataong tinutularan natin si Jose. At sa pagtulad natin sa kaniya, tayo rin nagiging matuwid at marangal sa paningin ng Diyos. Sa atin hong buhay, napakarami hong mga taong piniling umatras muna upang tayo ang umangat, upang tayo ang makaabante. Mga taong piniling sila na lamang yung nasa likuran upang ikaw ang makilala, ikaw ang umusad. At sa araw na ito, dapat natin silang kilalanin at pasalamatan. Mga mabubuti at mga matutuwid, mararangal na tao sa paningin ng Diyos, katulad ni Jose. Meron po ako isang kaibigan, nag-break sila ng kanilang girlfriend.
yung kanyang girlfriend, inuna yung karir. Samantalang siya naman, inuna niya yung kanyang pamilya. Nagkasundo silang maghiwalay muna. Etong kaibigan ko, siya yung panganay sa pamilya. Kaya yung burden, nasa kanya. Kinakailangan niya magtrabaho at mapag-aral yung kanyang mga kapatid. Kaya nga minsan sinasabi niya, sana may kuya si kuya. Sapagkat pasan-pasan niya ang lahat, may responsibilidang nakaatang sa kanya. Kaya nagdesisyon siya, maghiwalay muna sila pansamantala. Mga minamahal na kapatid, minsan may mga taong umaatras upang nang sa gayon, makaabante tayo. Classic na storya, may mga magkakapatid, pinauuna muna yung nakababata na makatapos ng pag-aaral. Sila muna ang hihinto. Uunahin yung mga nakababatang kapatid, magsasakripisyo para sila'y umabante. At masaya na siya'y nasa likuran lang. Nasa background lang. Mga minamahal kong kapatid, wag ho tayo magdalawang isip na mapunta lamang sa background. Sa anino? Sa supporting role, sa kwento ng buhay ng ating kapwa. Sapagkat sa mga ganito pong tao, ang tingin ng Diyos sa kanila, marangal at matuwid, katulad ni San Jose. Si Jose, marangal, dahil handa siyang tumabi, mapunta sa likuran, umatras, upang nang sa gayon, umangat si Jesus. Sana ho sa buhay din natin, huwag lang ang ating sarili ang iangat natin. Baka ho kasi mamaya, matabunan si Jesus. Tumabi-tabi tayo ng kaunti, upang si Jesus naman ang umangat. Si Jesus ang siyang makilala sa ating buhay. Lingunin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag kang bida-bida. Huwag tayong bida-bida. Si Jesus dapat ang umangat. Siya lang dapat ang bida. Siya nawa. Titindig tayong lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tuhukog sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel, sa bawat kahilingan ng ating itutugon. O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan, si Kristo
sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo, ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabika ng mahal na Birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Mysterium Fidei. Si Kristo ay bulitain, sarili haing inihain, bilang pagkain inumin, pinasasalwa natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Buong pagtitiwala, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit.
Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming marami. Paulit-ulit, sinasadyang mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa ulat kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka.
Mga paalaala. Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito sa pangunguna ng Couples for Christ at Biblical Apostolate. Gayon din ay ating pinasasalamatan ang lahat ng mga tumangkilik sa ating pamaskong handog kay Maria na sina Frailes family, Domingo family, Ariana Chua, Atilan family, Andrada family, Michael Bete and family, Penny Eugenio and family, Joseph Hadulco, Dang Andrada and family, Ben and Shell Legon family, Ronald Rosani Valle family, Kusina Lutong Bahay, Flor Alyares, Antonio Alyares, Abeline Villamayor and family, Richelle and Steven Tatang, Loida Juanito Raymond, Rhoda Mary Walker and family, Ramil De Leon and family, Alfonso Luis Velasco, Angelo De Leon Romales, Mary Ann Dayola, Nenita Espora, Benosa family, Gloria Tere Garcia, Yula Aquino, Ele Dominic Lapas, Christopher Cruz, Joey Puño and family, Arnil, Ania Elisa and family, Edgardo and Teresita Argelies, Sky and Bakiran family, Edita Putawan, Flor Cue and family, Jaime Martires and family, Huating Itonet Escribir, Angelita Manawis, Balmoja Magallanes and family, MSP Racimo and family, at Cassandra Fashion Boutique. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ng alas 9 ng gabi, ang magmimisa po sa atin ay si Bishop Ruperto, sapagkat isasara rin po ang Jubilee Church, kasi isa po tayo doon sa mga Jubilee Churches sa ating diocese. So pangungunahan niya po ang pagsasara ng Jubilee Church. Tayo po ang naka-schedule bukas alas 9 ng gabi. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya.
ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, mahal kayo ng Diyos, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimpang gabi. Siyang na araw nating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nandiriba. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tumasin.